Now, unahin na natin. Why do we need to read the Bible? May presentation tayo. Why do we need to read the Bible? Naisip niyo na ba yan? Why do we need to read the Bible? Pag natatanong, bakit nga ba tayo kailangan magbasa ng Biblia? Bakit nga ba ang Biblia hindi lamang yan dinidisplay? Hindi lamang yan repository ng alabok. Iyan ay hinahawakan. Iyan ay binubuklat, binabasa. Hindi yan palamuti sa bahay o sa atin. Binubuklat yan at binabasa. Pero naisip niyo ba ito sa sarili niyo? Bakit nga ba kailangan magbasa ng Bible? Parang kanina tinatanong ni Reverend Mariel. Bakit ka nagsisimba? Bakit ka pumunta sa misa ito? Ha? Anong sagot ni Father? Eh syempre ako mag-misa kaya pumunta ako dito. Diba? Diba? Tanong mo sa sarili niyo, bakit nga ba tayo magbabasa ng Bible? Nawa yung Bible mismo ang sagot sa akin. Ano ang sabi sa Bible? If you have your Bibles, open your Bibles to Second Book of Timothy, Second Letter to Timothy, chapter 3, verse 16 to 17. Ano ang sabi dyan? All Scripture is inspired by God, and it is useful for teaching, for refutation, for correction, and for training for righteousness. Bakit po? Pag kami nagtanong sa'yo, huwag ka na magbasa ng Bible. Bakit ka nagbabasa ng Bible? Ituro mo kagad. Eh sabi kasi sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, ang banal na Biblia daw ay tinukaw ng Diyos. Hiningahan ng Panginoon Diyos. Inspired, no? Inspired, which comes from the Latin word spiral, meaning breath. Sa Hebrew word, ruah. Pag hiningahan ng Panginoon, anong nangyayari? May buhay nila. Ibig sabihin, ang Biblia natin ay salita ng buhay, salita ng Diyos. Ito ay magagamit daw natin saan? Sa pagtuturo, sa hindi pagsakayon sa mga mali, sa ating mga paghuhukom para sa pagkamaluwi. Bakit natin kailangan magbasa ng Bible? Kasi iyan ang salita ng Diyos. Being a writing that is inspired by the Lord, it is God who actually speaks to us when we read the Bible. Kaya nga nakalagay dyan, to read the Bible is to allow God, its author, to speak to you. Alam naman natin, of course, hindi naman limited sa Bible ang message ng Panginoon. The Lord can speak to your friends. The Lord can speak to you in nature. The Lord can speak to you in inspiration, in your conscience. Sa inyong mga konsensya, nangungusap ang Panginoon sa mga magagandang quotes sa Facebook. Diba? Kung sa gusto kayo, nagpapasa ng Facebook, ang dami-dami mga quotes. The Lord can speak to you in those manifestations and ways. But why the Bible? Kasi tandaan ninyo, ang Biblia, ang pinakahuling pamantayan, will be the standard against all of these messages will be evaluated and tested. Parang ganito lang yan. Ito yung example ni Brother Arundo. Halimbawa, ikaw ay 17-year-old na babae at ikaw ay na-jaundice. Ha? Alam niya na-jaundice? Ha? Sa kanyang jowa, nasa isang kwarto, natukso. Anong nakita? Nakakita ng Nike sign. Just do it. Ha? Na-jaundice. Sabi mo na-jaundice eh. Eh tulad ng ating pagbasa ngayon, nire-resist ang temptation. Pero gaya nga na sinabi ni Reverend Mariel, eh mahina talaga tayo eh. Tayo mga tao mahina. Tayo ay mahina. Tao lamang, nadadarang, natutokso din. Ha? Sino ba naman ang malakas? Kahit si Father, mahina. Mahina si Father. Akala nila malakas si Father. Kaya kailangan din namin maumpisan. Pero gano'n talaga eh. Na-jaundice ka. Eh sabi mo eh, ang Panginoon namin namumusak sa aking mga kaibigan. Eh sabi ng kaibigan mo, naku pag lang yan sa career, pa-abort mo na Ha? Pa-abortion mo na. Punta ka sa Quiapo, meron doon iniinom, palaglag. Ha? Ibig sabihin is, nasabi sa iyo ng Panginoon sa pamamagitan ng kaibigan mo, ipalaglag mo yung bata. Punta ka ngayon sa Biblia. Ha? Para malaman mo kung galing ba sa Diyos yung sinasabi ng kaibigan mo, punta ka sa Biblia. Punta ka sa Deuteronomy chapter 5. Makikita mo ang 10 Commandments. At ang ilang commandment na nagsasabi, huwag kang papatay. Anong commandment yan? Very good. Alam ninyo. Ang ilang commandment yan? 5th commandment.
thou shalt not kill. Yun ang sabi ng Diyos. At anong sabi pa ng Diyos? Na ang bawat bata sa sinapupunan ng babaeng nagdadalang tao ay pagpapala. Yan ay sinabi ni Elizabeth nung dumalang sa kanya si Maria. Anong sabi niya? Blessed are you among women. Pinagpala ka sa lahat ng babae. And blessed is the fruit of your womb. Pagpapala ang naririyan sa iyong sinapupunan. Walang kasalanan niya. Kaya, pag may papalaglag, ang sabi ng Panginoon, pagpapala niya. Kaya mahalaga ang Biblia. Bakit natin kailangan ang Biblia? Kasi iyan ang magtuturo sa atin kung anong sinasabi ng Panginoon sa atin. Ngayon, kung ang sinasabi ng Panginoon, dapat natin tanungin, ano bang nasa Biblia dapat natin basahin? In the Bible, we will see what needs to be read for our salvation. Nandiyan sa Bible ang ating salvation. Kaya nga ang sabi sa John chapter 20, verse 31, open your Bible. John chapter 20, verse 31. Sabi ng John, yung conclusion ng gospel niya, ang lahat ng ito ay isinulat para maniwala ka na ang Panginoong Kristo ay dumating at para ang paniniwala mo sa Kanya ay magdadala sa iyo ng buhay sa pamamagitan ng Kanyang mahal. Okay? Sabi doon kaya isinulat ito para magkaroon ka ng buhay. At yung buhay na yun napakaloob, kaya ng sinabi ni Reverend Mariel, sa paniniwala natin sa mabuting buhay. The Bible is there for our way to salvation. Ito'y buhay. Ito ay buhay. Ito ang ating buhay. Kaya nga, in the temptation of Jesus, sabi sa kanan ng Bibol, gutom ka. 4 days kang hindi kumakain. Gutom ka na. Sabi mo sa iyong mga bato yan, no? Sabi mo sa mga bato na ito, maging tinapay sila at kanin mo dahil kay gutom na. Anong sabi ng Panginoon? No. Man does not live on bread alone, but also with spaghetti. But also with crispy pie. But also with menudo and kanin. Sabi pa ang Panginoon, man does not live on bread alone, kidding aside, but on every word that comes out of the Word of God. Iyan ang nourishment natin. Iyan ang ating buhay. Kung tayo kumakain araw-araw, pagbasa kayo ng Biblia, dahil sa pagbabasa ninyo ng Biblia, inyong makikita, inyong mapapalagala, maitagalugin ang kapakanan ng inyong kaluluwa. Kailangan kumain ng inyong katawan, kailangan din kumain ng inyong kaluluwa. Remember 2 Timothy chapter 3, 16 to 17. At pa yung isa, John chapter 20, 31, na isasabi na ang Bible ay sinulat para sa ating kaligtasan. And remember what the Lord said in Matthew 4 verse 4. Matthew 4 verse 4. Man does not live on bread alone, but on every word that comes out of the mouth. Kaya pag may nagtanong sa inyo, huwag ka na magbasa ng Bible, walang makikita dyan. Sabi mo sa kanila, hindi. Ang Bible is sinulat para tayo'y maligtas. And remember these 3 verses that we share to you this morning. So that next time that we study the Word of God, you know and you believe that what we are looking for will be our life. No.